death do us part. Para sa ilang mag-asawa, ang pangakong ito'y wala ng saysay. At sa Pilipinas, annulment ang legal na hiwalayan dahil bawal ang divorce. Ano nga ba ang kaibahan ng dalawa? Sa annulment, pinapawalang bisa ang kasal, as if it never happened. Sa divorce, kinikilala na kinasal ang couple pero pinili nilang hindi na ito ituloy. Physical o psychological incapacity, sexually transmissible disease, o pinilit na magpakasal ang ilang grounds for annulment. Mas malawak sa panukalang divorce bill, kasama na ang physical violence at pagkalulong ng partner sa droga, alak o sugal. Maaari din mapabilis ang proseso sa tinatawag na summary proceedings tulad ng di pagsasama ng at least 5 years at sex reassignment. So anong proseso nga ba ang mas mabilis? Ayon sa isang abogado, 2 hanggang 3 taon ang annulment process kapag walang oposisyon sa kaso. Aabot sa higit 3 years kung may tutol. Sa divorce bill, dapat magdesisyon ng korte sa loob ng 1 taon matapos ang 60-day cooling off. They're trying to save the marriage. Kaya naging talaga sila. Medyo strict talaga when it comes to annulment cases. Sa usaping gastos, aabot raw sa hanggang 300,000 pesos ang pagproseso ng annulment. Wala pang divorce sa bansa, pero sa attorney's fees pa lang, aabot na sa 50,000 pesos. Pero bago pa man humantong sa pagbawi sa mga pangakong I do, meron talaga yung mga gusto ng kumawala, pero hindi nila magawa because it's either due to financial reasons or dahil iniisip nila yung mga anak nila. Nakaka-affect na yun, hindi lang dun sa pagsasama nila, but nakaka-affect na rin siya dun sa physical and emotional well-being ng children. Pero sa tingin mo, panahon na ba para magkaroon ng divorce sa Pilipinas? Daniza Fernandez, Newswatch Plus.